Pasensya na po kung hinawakan ko kagad kayo. Gusto ko lang kasi kayong ayusin. Gusto nyo ba tanggalin ko yung rosaryo? Nag-iba yung pakiramdam ko doon sa Anita nung nakita ko. Kaya pinatras muna namin yung mga kasama namin. Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang kakaibang abilidad, sa mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang siyamang tope sa dilim ng gabi, naglalakbay sa landas ng kababalaghan. Lihim ng kaluway, kanyang tinutuklasan, walang tigil, walang humpay. Layunin niya'y linisin ang mga landas ng kadiliman, habulin ang mga kaluluwa. So nandito ako ngayon sa Bahay Tisa. Marami na nakapunta dito. Pero isa yung gusto kong malaman. Kung may magpapakita ba? Kung may magpaparamdam sa akin? Dito pa lang sa hagdan, medyo bibigat na yung pakiramdam ko. Pero pupuntahan ko pa rin kung ano ba talaga yung pwede kong makita o maramdaman sa taas. Kitang-kita mo yung impluwensya ng mga Kastila dati. Ibang-iba siya sa itsura ng design noon at sa design ngayon. Dito makikita nyo, dito pa yung mga lumang upuan. Hindi pa rin nila tinanggal. Nakikita ko dito sa lugar na to yung imprint ng nakaraan. Ganito yung mga design dati, yung mga panahon ng mga lolo tsaka lola natin. Talagang nara pa yung ginagamit na materialis dati. Ito yung unang kwarto na papasukin ko. Pero ang nararamdaman ko ito yung imprint. Lalaki ng mga rebulto. Tapos may malaki pang krus. Parang may sumusunod sa akin. Pero bahala na. Kasi gusto ko pa rin malaman kung ano ba talaga yung katotohanan na bumabalot dito sa bahay na to o bakit siya kinakatakutan ng mga taga rito.
Siguro ito yun, yung ginagamit nila dati sa pag may mga prosesyon ng poon dito sa Bulacan. Ito yung ginagamit nila mga pang-display pag merong prosesyon ng mga poon. Pero nakabalot pa rin yung mga poon dito. Kung mga pinipreserve nila yung itsura niya para hindi siya maluma agad. Uy! Nagulat ako doon sa isang kwarto. Saan? Doon. Akala ko may nagpakita na sa akin. Yung pala may mga rebulto pala ng poon. Yun. Gulat si Kapsama sa Dito. saan ka? Pang revolt. Anong klaseng revolt yan? Ginagamit nila nung pag mayroong prosesyon ng mga poon. Ito. Pagpasok ko kanina rito, kala ko may nakatayo na eh. Oo nga naman. Ang laki ng mga rebulto. Yung mga ginagamit nila yun yung nung pag may prosesyon ng mga poon. Nagugulat ka nga talaga. Siguro mga yung pag Holy Week, mga ganun. Usually may mga prosesyon kasi o kaya basta pag fiesta. Yun nga, magugulat nga talaga. Biglang bubungan niya naman sa'yo parang tao. Kaya magugulat talaga. Pero nasa bahay na. So hanggang ngayon no, na kumbaga binalutan nila ng plastic para at least hindi masyadong marumi. Preserve. Oo. Preserve pa nila yun. Okay lang. Papasok na natin. Subukan natin. Oo. Nandito na tayo. Medyo yung pakaramdam ko rito, mabigat yung imprint. Hindi dito ka. Nahilo ko. Hindi ko alam kung sa init. Mainit kasi eh. Mainit yung area niya. Oo. Itong area na ito, napakalo. Kahit bukas naman mo, makikita mo kayo yung bintana. Ito yung pangalawang kwarto. Halos nandito pa rin talaga yung mga lumang gamit. Mga silya. Kaya lang sira-sira na. Puno pa ng alikabok. Pasok ka rito. Dito pa rin talaga yung mga lumang gamit. Kaya sa sobrang nakaalala na parang humihina na yung tsura niya. Kasi ito, sira na. Sabi ninyo pa, yung mga ito parang palalis na ulang nakatira. Parang pa ng Kastila siguro kasi ang gamit dito pa rin mga gamit. Parang may kasama ko nila hindi ko maintindihan. Kanina pa ako nakakita ng, pero mabilis lang eh, na alam mo parang may sumusunod sa atin. Pero subukan pa rin natin. Nagulat na ako ng kape sa sa may buwan. Oo. Pero ano kasi, dahil malapit to sa kalsada, maraming sasakyan na dumadaan, yung ingay sa labas, pagpasok dito sa loob, nag-iiba ng sounds. Parang meron kang marinig na umiiyak or meron panagoy. Pero sa totoo lang, yung galing sa labas na ingay, pag pumasok dito sa loob, dahil nga maraming butas sa itong bahay tisa, alam mo yung nag-iiba yung tunog ng sounds na galing sa labas. Oo. Iba kasi yung marinig dito sa buwan. Sa labas. Kaya malalaman mo kung galing sa buwan. Oo. Yung bawat kwarto na pinapasok ko or pinapasok namin ni Mr. Waray,
meron pa ulit isa pang kwarto. Ito yun. Ngayon, susubukan ko naman kung ano yung nandito sa loob. Ano, Mr. Waray, handa ka na ba? Pasukin na natin to. Sige. Ha? Oh, Pasukin na natin. excited yan. Kanina pa ako napapatigil doon. Okay. Nung alam mo yung para siyang curious lang or nagtataka siya kung anong ginagawa namin dito. Next week. Mabigat ka ba? Mabigat yung pinto niya kasi talagang ano, gawa sa nara yung mga materialis dito. Kumbaga parang pangatlong kwarto to. Dito merong sala pa na nakaseta pa rito, pero hindi ko alam kung kasama ba siya sa dating mga gamit. Pero halos luma na yung cabinet eh. Oh. Halos luma pa yung gamit na nandito eh. Oh. Kasi malalaman niyo yung itsura ng design. Malaki tong kwarto na to. Pwedeng ano to, pangalawang sala. Mga dating gamit nila halos nakatambak na rin dito. Dito pa yung mga plato. Malaki tong kwarto na to, no? Bakit? Sobrang. Nabubuksan ka dito. Bibili din natin ito para Hindi na mabuksan yung isang pintuan kasi halos nakadikit na yung pintuan doon sa flooring. Tapos yung mga hinge ng pinto halos kinalawan na sa sobrang tagal. Tara, ikot tayo doon sa kabila. Gulat naman ako sa'yo. Akala ko akala ko sumara na mag-isa yung pinto. Ito sala dito nandito. Pero kailangan mag-ingat kasi halos may butas na yung mga flooring. Unti-unti na rin talaga siya nasisira sa tagal ng panahon. Masyado mabigat yung imprint. sobra. Bukas na yung ano. Ito yung pinagtatakaan ko, Kap. Bukas na yung bintana, napakalaki. Oo. Pero ang init dito sa loob. Makainit, sobra. Sa kwarto. Bali ano to,
pangatlong kwarto na itong papasukin ko o papasukin namin ni Mr. Waray. Nandito pa rin yung mga gamit. Pati yung kama nandito pa rin, oh. Mas mapapansin yung design. Yung cabinet, sobrang luma na rin yung itsura niya. Pati itong table na to. Grabe. Isa lang. Kaya nga. Portal. Nandito pa ibang gamit, naiwan pa rin. Parang iba, nag-iiba na yung pakiramdam ko rito sa bahay na to. Para ako nahihilo na nasusuka, no? Nahilo ako dito. Oo. Anong pa? Aray ko. Hindi ko gusto yung pakiramdam ko dito sa kwarto na to dahil kahit si Mr. Waray nahihilo. Ano yung area na? Hindi ko alam bakit. Sa bahay. Ito yung kusina nila. May mga phone din dito, halos na. Iba yung pakiramdam ko rito. Parang may narinig akong nagsasalita sa tenga ko. Bumubulong lang. Mamaya puntahan natin yan. Puntahan muna natin itong kusina. Kasi parang iba yung pakiramdam ko. Oo. Ito yung lumang kusina nila dati. Medyo may kalakihan siya. Di ba, Kap? No? Pero paligtad ah. Paligtad ang panahon noon. Itong panahon na to, itong panahon noon, nasa second floor ang kusina. Bakit nasa second floor yung kusina nila? Kumbaga kasi, yung baba, yung pinakasilong. Silong nila yung baba, tapos itong second floor, andito yung sala, andito yung kusina, tapos andito yung dining table nila, oh. Ito yung dining room nila. Itong dining table, mga rin nila. Sinauna na rin ito. Mahirap na natin. Tapos tignan nyo yung lutoan nila dati, oh. Pugon pa. Pugon pa yung ginagamit nila. Diyan sila nagluluto. Alin? Di mo bukas? Na-video mo? Ako, na video. Or baka na ano. Hindi ko lang. May pinto eh. May ano karton eh. Baka ano, dahil nga yung flooring kahoy, alam mo yung bigat natin, baka nagkaroon na ng, or ano, batag doon, parang na, basta gumagalaw kasi yung flooring eh. May posible na nagalaw siya. Oo. Eh, ikaw pa naman, hindi ka magugulat na baka... Kaya nga, luma na, panong pa ng Kastila ito eh. Pero may nararamdaman ka ba rito? Ang nararamdaman ko yung April.
Yung amoy din. Yung imprint ang nararamdaman ko. Yung sa akin yung amoy yung nararamdaman ko. Kung sa... Luma yung amoy. Kung iisipin mo, medyo may something na takot ang mararamdaman kasi panahon pa siya ng Kastila eh. Tapos, alam mo naman, nung panahon ng Kastila at saka panahon ng Hapon, maraming pinatay. So kasi itong bahay Pisa daw na to, eh, posibilidad hindi daw sigurado, may mga nirepli daw dito Pilipinong babae, mga babae natin, mga panahon nun. Ganito ng mga Hapon dito. Ito rin, ginawang kampo rin pala. Naging kampo to ng mga Hapon nun. Nung dumating sila dito sa Pilipinas. Maaaring ito ay gawa na sa akin. Pero di ako sigurado baka lang. Sobrang init dito sa loob kahit na nakabukas na yung mga bintana, pinto. Ang init dito sa loob, sa totoo lang. Tapos yung imprint niya, dumadagdag pa yung mga emotion na naiwan dito sa loob ng bahay. Ito yung veranda. Kap, nasa kabila yung yung balon. Pero parang itong area, parang may tao na. Dito. Parang may nakasunod sa inyo. Dito parang may nakasunod sa atin. Kanina ko pa nga nararamdaman yan eh. Lagi ako napapalinong dito. Kanina pa namin nararamdaman na parang sumusunod sa amin dito habang naglilibot kami dito sa loob ng bahay Pisa. Nararamdaman namin na parang may sumusunod sa amin. Iba yung ingay sa parang naririnig ko yung parang yung mga tawag sa inyo. Kaya nga eh. Akala ko nga ikaw. Kasi syempre sa Tagal, yung flooring malambot na, di ba? Kaya doble ingat dahil baka lumusot tayo eh. Pero pag tapak ko, tsaka tapak mo, meron din kasunod. Kaya nga, yun yung napapagpili ko lang masyadong makakapag. Kaya nga. Tara, tignan natin yung balon. Nakita ko doon sa kabila. Balon ba yun? Oo. Pupuntahan namin yung balon. Masyadong mahina na yung flooring dito. Diyan ka? Pwedeng lumusot na. Oo nga. Luma na masyado. Magalaw na. Ayan. Kailangan talaga mag-iingat. Hindi mag-iingat kayo dito kung saan mapunta kayo. Okay. Mahina na yung flooring. Mga yakal kasi katulad dito kami. Kaya nga, yan. Yung mga ginagamit doon na luma, yung mga ginagawang haligi, Oo. yung parang bin, Oo. mga adobe yun. Oo. Yung pako nun, pag binulot nun, mahirap. Kaya nga. Hindi ko. Parang may kumatok. Hindi ko. Parang may kumatok. Parang Kumatok. Parang may kumatok. Pukusan ba natin yan? Saan? Hindi ba tayo basta matakot? Kasi is to believe. Ah, ano ka palabas? Papasok eh. Dito namin narinig yung parang may kumakatok to sa yero. Sa papasok pa lang kami. Dito daw makikita yung balon. Palit ba yan? May paniki. Peace. Paniki. Oh, Oo, tinamaan ka? hindi naman. Kala ko tinamaan ka eh. May So meron kami nabulabog na paniki, nagpaikot-ikot sa taasan namin. So ito yung balon na sinasabi nila.
Kasi, No? natin yung Ang lalim. Saka may tubig pa sa loob, oh. malaglag ka pa. Kapag malaglag ka, Ang laki. ang laki nga. Ang laki. Ang laki ng balon sa ilalim. Yung tumira. Ang laki ng ng balon sa ilalim. Saka iba. Iba yung pakiramdam. Oo. Sobrang luwang. Hindi siya ordinaryong balon. Sobrang luwang. Grabe, no? Hindi siya ordinaryong balon. Parang ano siya eh. Hindi siya nawawala. Pwede siya maging taguan. Sobrang luwang. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ng tubig. Oo. Malaki. Parang bucket. Ingat ka pa. Sobrang lalim. Parang Oh? nalula ako. Ang lalim. Ang lalim. Tara. Iba yung pakaramdam ko rito. Tara, tara. Utot na ako. Sinilip namin yung balon. Sobrang lalim, sobrang laki sa ilalim. Sobrang lalim niya, tsaka sobrang luwang. Parang hindi siya ordinaryong balon. Pero may tubig pa rin sa loob. Kailangan mag-ingat, baka bigla kami lumusot. Oh. Jacob, pakisara mo na lang yan. Sasara ko na lang. Ito, pababa na ng piranda. Papunta na to sa may likod ng bahay. Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang kakaibang abilidad, sa mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang siyang antope sa dilim ng gabi, naglalakad